Magandang gabi mga kapatid. Dito sa Zoom meeting at sa Facebook Live. Nariyan po Sister Rufa, Sister Narsing, nariyan po sila. Nakikita ko po sa aking Facebook account. At salamat sa Panginoon na makakagawa na naman po tayo ng pag-aaral ngayong gabi. Nung nakaraan ay medyo dinaanan tayo ng bagyo last week lamang dahil doon nga ay nagkaroon ng maraming mga nabiktima nito sa Marikina at sa Montalban. Kaya tayo po nung nakaraan ay nanawagan at meron naman po mga kapatiran na nagpadala ng mga tulong at tuloy-tuloy nga po yung ating pagbibigay tulong sa mga nasalanta ng bagyo. At salamat po sa pagkakataon na muli po nating pag-ukulan ng pansin ang ating sarili, ang ating kaisipan bilang mga Kristiyano. No? Nakaraan ay pinag-aralan kasi natin ang patungkol sa translations. So patungkol sa Bible, about the Bible. No, ngayon naman, kasi every other week ang ating pag-aaral, pinag-uukulan natin ng pansin ang ating sarili. Sapagkat sabi nga ng Kawikaan 23, versikulo 7, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kung ano ang ating iniisip, sabi ng Bible, ay ganoon tayo. Kaya mahalaga na ating pinag-aaralan sa anong paraan ng ating isip ay nai-influensyahan. Anong paraan na ito ay nadi-develop. O ano yung mga factors, dahilan kung bakit ganoon at ganito ang naiisip ng isang tao. Sa pagkakataon pong ito, ating pag-aaralan ang pinamagatang Parent and Family Influences on Individual Behavior. Ang impluensya ng magulang at ng pamilya sa pag-uugali ng isang tao. At tayo ay nasa course 1 pa rin, unit 2, lesson 3 na tayo ng New Life Behavior. Sobra po kasi ng haba, ang mga lessons ay hinahati po natin katulad ng lesson 2. No? 2 beses natin na pinag-aralan yon. At ganoon din po ang lesson 3. Kasi inorasan ko po ito, yung kalahati po ng lesson natin ay 30 minutes na. Kung dire-diretso po tayo, matapos ang lesson 3, aabutin po tayo ng baka 1 oras. Kaya okay na po yung 30 minutes na ating pag-aaral. Kapag matagal-tagal po kasi ay hindi na po natin naiintindihan. So, nung nakaraan nga po, ating pinag-aralan yung the 4 G's of our behavior. Ang 4 na G, nagsisimula sa letter G, no? Yung ating genes, ang lahi natin, ibig sabihin ang ating mga minana na mga katangian, katangiang physical o characteristics natin, no? Yung number 2, yung groups, yung ating kinalakihan ng grupo katulad ng pamilya, yung ating mga barkada, at yung sambahan o simbahan na kinabibilangan natin, yun sila ay mayroong mga influensya sa ating pag-uugali. No? At nakakatulong sa atin o nakasisira sa ating pag-uugali. Pangatlo, yung guidelines. No? Ito yung mga rules, alituntunin na nagagawa sa mga grupo na kinabibilangan natin. Maliban sa ating lahi, sa ating pamilya o grupo na kinabibilangan, mayroong mga guidelines, mga alituntunin. So kung ano ang sasabihin ng grupo nating kinabibilangan, yun ang nakaka-influensya sa ating pag-uugali. At pang-apat, yung goals ng isang tao, yung layunin natin, gusto nating mangyari, gusto nating maging. Yun ang isa pang nagkukontrol sa ating pag-uugali. No? So ito natapos na natin at sa lesson po na ito, pag-aaralan natin ang patungkol sa pamilya na isang faktor, isang dahilan ng pag-uugali ng tao. Maalala po natin nung nakaraan, no, pinag-aralan natin yung 4 din na mga nakaka-influence, no, sa ating pag-uugali. Sa ating malabong illustration ay mayroong 4 na mga nakapalibot, no, sa tao, sa isip ng tao. Nandun sa pinakagitna ang isip ng tao. 4 na bagay yan nakapalibot dito sa baba. Inumpisan natin ang psychological and social factors. At i-forward ko ating screen sapagkat narito yung ating pinag-uusapan, okay? Psychological and social factors
Natapos po natin yan noong nakaraan. Psychological ay kung anong iniisip natin, ano ang napag-aaralan natin at yun ay nakakasira o nakakapabuti sa ating pag-uugali. Social factors, yung nanggagaling naman sa labas ng mga bagay-bagay na nakaka-influensya sa atin. At pangalawa tayo ngayon, itong pag-aaral natin, family systems factors o kasama dito ang mga magulang, kung ano ang kanilang contribution sa ating pag-iisip at pag-uugali. At number 3, susunod yan, Bible and parental behavior, and then human needs and values. Lahat ng mga ito ay mai-influence yan ang pag-uugali ng isang tao. Ngayon, sa lesson po na ito, we'll find out why we feel this way about our parents. Bakit ganon-ganon na lamang ang ating nadarama sa ating mga magulang. Ating pag-uaralan ang sistema na nasa pamilya po natin. At also, we will look at the way the family functions when parents use the Bible as their guide. No? Ating alamin din kung paano gagana ang pamilya kapag ang mga magulang ay gagamitin nila ang Biblia bilang pinakagabay sa kanilang pamilya. So ito yung family system factor. Yung sistema ng pamilya na bumubuo sa kaisipan ng isang tao upang mag-ugali siya ng ganoon sa kanyang inuugali. Bago yan, ang salitang system, sistema sa ating Tagalog, wala naman tayong, hindi ko na ni-research ano talaga ang Tagalog niyan. Siguro maintindihan natin yung sistema. No? Katulad ng isang kotse, mayroon siyang sistema. Ang sistema niya ay halimbawa yung buong katawan, may sistema yan, paano siya nabuo. Pero maliban doon sa katawan niya, mayroon yung mga gulong niya kung paano siya patakbuhin. O maliban doon, mayroon siyang makina, sistema ng makina niya, nabuo yung engine niya, motor niya, mga bakal lamang yon, pero may mga tiyatawag natin doon na pinanggagalingan ng kanyang power nang dahil sa gasolina o krudo na nasusunog, kakaroon siya ng vacuum doon sa loob at pagkapag pinaandar ito ay nagiging dahilan ng power upang patakbuhin niya ang kutsing ito. So mayroong sistema, yung cooling system niya, yung paano palalamigin ang makina ng isang kotse. Mayroon yung radiator na may tubig at ang tubig niyan umiikot doon sa kaloob-looban ng makina para hindi mag-overheat yung makina. So mayroong sistema, ibig sabihin. Ganon din ang isang paaralan, isang sistema ito. Pinapatakbo halimbawa ng isang principal at sa kanyang ilalim ay ang mga teachers, mayroon pang counselor at marami pang mga sa ibang bansa, mayroon silang coach, mayroon pang secretary, mga estudyante. So isa itong sistema. At sa kasaysayan po ng Biblia, ang Diyos ay ang nagpasimula ng sistema ng lahat-lahat. Nung nilalang niya ang sanglibutan, mga kapatid, mayroon ng sistema ang mga living things. Na ang isang buhay na nilalang ay pinapanganak, tapos mabubuhay sa mundong ito at saka mamamatay. Yun po ang sistema. Wala pong ipinanganak, tapos tuloy-tuloy nang mabubuhay hanggang sa hangganan, hanggang sa walang hanggan. Hindi. Ang sistema na kanyang isinagawa, sinaplano dito sa mundong ito ay ganoon. The cycle of life. Yan ang sistema dito. Kapanganakan, ang buhay at ang kamatayan. At mayroong tinatawag na sistema within the system. Subsystem ang tawag po natin doon. Na kinabibilangan ng mga halaman, ng mga hayop, at ng mga tao. Magkakaibang mga sistema ito, paano nabubuhay yung halaman, yung mga animals, at ang mga tao. Kailangan ito sila ay nakasalalay sa isa't isa. Ang sistema ng mga halaman, mga hayop at mga tao ay nakasalalay sa isa't isa. Interdependent. Nararapat na mga halaman ay makabubuti sa mga hayop, at mga hayop makabubuti sa mga tao, mga tao makabubuti dapat sa mga halaman, makabubuti dapat din sa mga hayop. Lang sa mga nangyayari po sa ating mundo ngayon, hindi po ito na-observe, hindi ito naisasagawa. Naaabuso ang mga halaman, naaabuso ang mga hayop, at kaya naman ang tao ay naghihirap o naaapektuhan ng mga kalamidad.
Kasi yung tinatawag na sistema na ginawa ng Diyos ay binabago ng tao. Halimbawa, ang mga kabundukan, mga kagubatan, dapat mayroong mga halaman yan. Upang sa pag-ulan, sila ang sisip-sip sa tubig na galing sa tubig ulan. Kapag tinanggal ang mga kahoy na yan, katulad ng ating mga nalalaman na babalitaan, ayun, no? Wala na pong sisip-sip sa mga tubig na galing sa tubig ulan at lalambot na yung lupa at ang lupa ngayon ay bababa, no? Bababa. Ayun. Matatabunan ang mga komunidad, babahain ang mga mabababang lugar at ang human being, ang tao ay ang maaapektuhan. Yun ay sapagkat sinira ng tao yung sistema na inilagay ng Diyos. Ang isa pang halimbawa ng sistema ay ang local congregation. Congregation, ito yung grupo ng mga Kristiyano sa isang lugar. Tinuro ito ni Apostol Pablo, unang Korinto Kapitulo 12, 12 hanggang 13, pamamagitan ng mga bahagi ng katawan. Sabi niya, sapagkat kung paano ang katawan ay iisa, ay mayroong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay isang katawan. Gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayo lahat sa isang katawan, maging tayo Hudyo o Grego, maging mga alipin o mga laya, at tayo lahat ay pinainom sa isang espiritu. Now, ginamit ng Apostol Pablo ang parts of the body bilang isang sistema. No? At pinaliwanag niya ang iglesia bilang isang katawan. So una, yung katawan ng tao ay isa na rin itong sistema. No? Mayroong sistema ito, yung ating physical, paano ito gumagana. Yung ating ulo, ating utak ang kumukontrol sa mga tinatawag na voluntary muscles natin. Kasi mayroon tayong tinatawag na involuntary. No? Yung mga internal organs natin, gustuhin mo man o hindi, ay tumitibok talaga yung puso mo. Gumagana talaga yung lungs mo. At iba pang mga laman loob natin. No? Involuntary yun. No? Pero itong mga voluntary muscles natin, pinapagana ito ng ating isipan. At ang mga katawan natin, iba-iba ang kanilang mga functions, pero ang lahat ng bahagi ng katawan na ito ay gumagana sa ikabubuti ng buong katawan. Ganon din ang iglesia, lokal, sabi ni Apostol Pablo. Bagamat maraming bahagi, sabi niya, pero isang lamang na katawan. Inulit niya ito sa Roma 12:4 hanggang 11. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Ayan, no? Hindi pareho ang gawain. Gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa at yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula ay manghuhula tayo sa kasukatan ng ating pananampalataya. Kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo o ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob, ang nagpupuno ay magsikap, ang nahahabag ay magsaya. So kita nyo, no, iba-ibang mga gawain, ministeryo ng mga Kristiyano na kabilang sa isang kongregasyon. So yun po ang sistema na sinasabi po natin. Ngayon, kapag binago na naman natin itong sistema na ito ng Diyos sa local na congregation, magkakaproblema na naman po. Halimbawa lamang, isang tao lamang ang gumagawa lahat-lahat ng mga binanggit dyan. No? Gawain ng iba't ibang mga sangkap, isang tao lamang ang gumagana. Isipin nyo na lamang sa katawan ng tao, kung isa lamang yung gumagana dito, o edi anong mangyayari sa katawan po natin? Diba? Kamay lang ang gumagana. Okay? O paano yung paglakad? Hindi ka na makalakad kasi kamay lang ang gumagana. Hindi ka makakalayo sa kinaroroonan mo. Yan. So, mayroong abnormality. So, napakalaga pala mga kapatid ang system. No? Sistema na inumpisahan ng Diyos doon pa sa simula, sa creation. Ngayon, kapag ang sistema ay gumagana, ang tawag doon functional system, gumaganang sistema. Pero kung hindi naman gumagana yung sistema, ayun, dysfunctional system ang tawag natin doon. Kaya kung katawan natin ay ayos, malusog, ginagawa lahat ng mga bahagi ng katawan natin ang dapat nilang gawin, functional system na ang tawag natin doon. Malusog na katawan.
Pero kung ang mga ibang bahagi ng ating katawan ay hindi na gumagana, hindi nila ginagawa yung kanilang tungkulin, dysfunctional po yon. At sa lahat ng sistema ay mayroong roles, papel, ginagampanan, no? Mayroong rule, yung batas o lituntunin, mayroong forms of communication, mayroong pag-uusap, no? At mayroong power structure o yung pagkaka-organize. Ayan, no? So God designed this power structure in a family system in such a way that parents have power not so much to inflict pain and punishment as to protect, shape, teach, and persuade. Itong power structure na sinasabi na dapat na sa isang sistema, kung sino ang nasusunod, no? Na pag nabanggit na or naitalaga na ng Diyos ang sistemang ito. Binigay sa mga magulang ang kapangyarihan na ito. Hindi upang manakit, magparusa, sa halip upang proteksyonan niya yung kanyang pamilya. No? Hubugin niya ito at turuan niya ito at kumbinsihin niya. Ayan, no? Ito ang magiging papel ng isang magulang na binigyan ng kapangyarihan ng Diyos o otoridad ng Diyos. At in fact, sabi in families where parents operate by power or force, kapag ang mga magulang gumagamit ng parang power, pwersa, no? Ang mga anak ay nagkakaproblema. Oo, kakaproblema sila at hindi functional yung family. Nagiging dysfunctional. Kaya mayroong suggestion si Apostle Paul, Ephesians 6:4, hindi suggestion actually, no? Ini-autos niya ito na huwag paggagalitin ang mga anak. Ephesians 6:4. Ngayon, sa halip na puwersa at galit ang pairalin ng mga magulang sa pangunguna sa kanilang pamilya, nararapat ay pag-ibig at saka paggalang. Ayan, no? So, ano yung mga factors of behavior that come from the family? Ano na itong mga kadahilanan na ito upang mapabuti ang pag-uugali ng isang kaanib ng pamilya? Alam nyo mga kapatid, no, mga kaibigan, napakalapit sa atin ang ating pamilya. Napakalaga sa atin at kahit na yung pamilya natin ay tinatawag na dysfunctional, halimbawa, alam niyo na yung dysfunctional, no? Yung hindi normal, hindi gumagana ayon sa normal niya na disenyo ng Diyos. Halimbawa, hiwalay si nanay at saka si tatay, no? Dysfunctional yun eh. Wala yung original niya, no? Pero ang isang anak sa dysfunctional family, kung papipiliin mo, siya ba ay magpapa-adapt sa isang functional family o kaya manatili siya doon sa kinaroroonan niya na wala na yung mga magulang, dysfunctional na yung family nila. Kahit na dysfunctional yung family, sa pag-aaral ang mga anak, mas gusto pa rin nila doon sa original na pamilya nila. Kahit na napakayaman pa yung aampun sa kanila, aayawan nila yung gugustuhin pa rin nila dito sa original nila. Ganon kalapit ang isang anak sa kanyang pamilya. So, dito sa pamilyang ito, ito ang mga kinakailangan. Rules. Each family needs to have rules so that the children and parents will learn what is expected of them. Ewan ko, pero sa ating mga traditional families as Filipinos, parang understood na yung rule na yun. Hindi natin nag-uusapan yun. Kaya lang sinasabi ng mga family experts, maganda raw sana kung ang mga magulang ay magtalaga ng rules. Pero mayroong mga gumagawa ng gano'n eh. Sinasabi man nila o hindi, mayroong rules dyan. Written or unwritten. Nakasulat man o hindi nakasulat, mayroon yan. Una, yung paggalang ng mga anak sa mga magulang. Hindi nakasulat yan, pero expected yan. Ganon din sa mga anak. Ang ating kaugalian ay kung sino nakatatanda, sinong oldest, matanda o panganay, parang siya nasusunod. Parang ganyan, no? Pero maganda, sabi ng mga family experts, pag nagtalaga ang mga magulang ng rules upang alam ng mga miyembro ng pamilya ano ang dapat nilang gawin, ano ang kanilang i-expect, no? At hindi yung nanghuhula sila. Yan. Ngayon, ang mga rules na ito napakalaga kasi
Kapag pinayagan ng mga magulang na sirain ang mga rules, mga lituntunin, labagin, at walang punishment na mangyayari, baliwala lang yung paglabag ng sinumang miyembro ng pamilya, ay mawawala yung paggalang ng mga anak sa unang-una sa mga magulang. Sasabihin nila, si ate nga, si kuya nga, hindi niyo naman pinansin nung lumabag siya sa inyong mga alituntunin, mga gano'n na. Kaya gagaya na yung mga mas bata. Yan. Susunod sa mga kalituntunin, mayroon tayong mga tinatawag na dapat nagampanan yung roles natin naman. So it is normal for parents to play the role of leaders sa mga magulang. Sila dapat ang leader sa pamilya. Sa Deuteronomio 6:7 ay sinasabi, at iyong tuturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay buwabangon. So sa mga magulang ito itinuro o sinabi na sila ang dapat na magturo sa kanilang mga anak sa mga alituntunin ng Diyos. Yun ang papel nila, papel natin na mga magulang. So normal para sa isang tatay ang maging leader ng kanyang pamilya, no? Kung saan siya matibay, lalo na kapag sa spiritual, no? Sa religious, dapat siya yon. No? Well, ang misis naman, pwede rin naman siya magkaroon ng leadership sa mga bagay-bagay naman na kung saan eksperto naman siya. Doon sa kusina, pagluluto, o kaya sa pagbabudget, o ano pang mga kagalingan niya, paglilinis sa buong bahay. Hindi naman ibig sabihin na siya maglilinis, mag-uutos siya, no? Paplanuhin niya papaano. At ang relasyon ng mag-asawa ay base sa Ephesians 5:21-33. Babasahin ko po sana yan, pero mapapahaba po tayo. No? Pero verse 21 ay napakahalaga. Sapagkat sinasabi, be ye subjected to one another. Magpasakop kayo sa isa't isa. So hindi naman pala yung misis ang nagpapasakop sa mister, yung mister din nagpapasakop sa misis. And then, nandun na yung mga batas o kalituntunin. Husbands, love your wives. Then wives, be submissive to your husbands. Ayun ang pinakabuod ng mga talata sa Ephesians 5. So ito dapat ang basihan ng roles o papel na ginagampanan ng mag-asawa sa pamilya. At magandang na mag-share ng husband and wife ang leadership sa family nila, sa kanilang mga anak. At kapag binaliktad na yung papel ng mga magulang at saka mga anak, nagkakaroon ng insecurity yung mga anak. No? Ibig sabihin ay kapag ang mga anak na ang nangunguna sa pamilya at ang mga magulang na ay pinapangunahan na, masasakop na ng mga anak, ay magkakaroon ng insecurity, sabi ang mga anak nila. Isipin ng ibang mga anak, hindi na kaya ng mga magulang natin na ang pangunguna sa ating pamilya, si ate at si kuya na ang nasusunod. Paano na kaya tayo na mga mas bata, yung bunso alimbawa. So yun, magkikreate siya ng insecurity. Parentification ang tawag po doon kapag yung anak na ang naging parents. At yung mga magulang ay magiging mga anak na. So yung anak na nasa leadership, may isip niya yan na hindi ito normal. Hindi ito normal. At gagawa siya ng mga pamamaraan upang maka-cope up siya sa sitwasyon na yon. This is not as God designed the family system to operate. Hindi ganoon po ang operation na gusto ng Diyos sa pamilya. Letter C, ang mahalaga sa pamilya pa ay communication. Ito yung factor na mahalaga din sa pamilya. It is impossible to communicate feelings and thoughts. Impossible not to. Double negative yan. Ibig sabihin, mahalaga na sabihin natin ang ating mga damdamin at ating mga nasa isip. Kung hindi man natin sinasabi, ay makikita ito sa ating mukha, sa ating pagngiti, at sa mga non-verbal behaviors natin, sa pagkilos ng ating katawan. Nahalalaman yan ng ating mga kasambahay kung masaya ba tayo, malungkot tayo, pagtingin pa lamang nila sa atin. At that's the way of communicating ourselves. Sa ibang mga pamilya o sa mga sistema, the father communicates either directly to the children without consulting the mother or indirectly
through the mother. May mga pamilya ang tatay, direkta makikipag-usap sa mga anak, hindi alam ng asawa, o kaya ay sa nanay ang kanyang pakikipag-usap. Sinasabi ng mga family experts, neither of this is the best way to build a secure family. Hindi daw dapat na ganoon na yung ama, direkta lamang doon sa mga anak, walang consultation sa nanay, at ganoon din kumisan sa nanay lang at walang consultation sa mga anak. Kaya ano pala ang recommended nila? Ang recommendation nila ay buong family nag-uusap. Pinag-uusapan nila yung mga rules, regulations, policies, mga pangyayari, etc. And then, cooperatively share their decisions with the children. Yan ang galing sa mga experts. Pero maaaring hindi ganun ang ating ginagawa. Hindi kasi tayo nasanay sa ganoon. Sometimes, children communicate to their parents through the oldest child, yung panganay. Ate, kuya, ikaw na makipag-usap. Yung iba naman ay, ikaw, bunso, ikaw kasi ang magaling magsalita. So, ikaw na lamang makipag-usap sa kanila. Kaya nagkakaproblema. So again, ang suggestion ng mga family experts ay communications to each child, each parent ay mahalaga. Sa pamilyang ito, mayroon tayong mga subsystems. Sistema within the sistema. Katulad ng aking sinabi kanina sa isang kutse, buong kutse yan, isang buong sistema yan, pero sa loob niyan, may iba-ibang sistema sa makina niya, ibang sistema sa pagpapalamig niya sa tubig, sa kanyang mga kuryente, at sa kanyang mga gulong, magkakaiba yan, subsystems. So, isang subsystem ng pamilya ay husband and wife. Isa yan, sistema within the system. Pangalawa ay mga anak. Sistema rin yan within the family. At sa mga anak, mayroon pa. Yung mga anak na babae, mga anak na lalaki. Magkakaiba yan ng mga sistema. Now, anong mahalaga ngayon dito sa mga sistema na ito? Sa bawat subsystem na ito, mayroon silang sariling rules, regulations, and boundaries. Opo mga kapatid, no? Dapat ang mga boundaries na yon hindi yon nilalampasan. O nire-respeto yung mga boundaries na yon. So sa mga magulang, mayroon silang sarili dito na mga pag-uusap, o relationship, hindi pinapakialaman ng iba yon. O ganoon din yung mga anak. O sa mga anak na lalaki, sa kanila lamang yon. Anak na babae, sa kanila lamang yon. O sa Leviticus Kapitulo 18 ay tinuturo yon, no? Na yung kaayusan sa isang pamilya. Nirerespeto yung mga subsystem. May mga bagay-bagay na hindi dapat makita ng mga magulang sa mga anak. Ganoon din mga anak, may mga bagay-bagay na hindi nila dapat makita sa kanilang mga magulang. Ganoon din sa mga anak, no? Mga lalaki at mga babae, maaaring makita nilang mga sarili nila, puro babae dito, puro lalaki naman dito, okay lamang yon, pero hindi nila dapat makita na ang mga magkabilaan ng mga gender. Okay? Ito isang theory na sinasabi ko na kapag yung isang lalaki ay laging kasama niya yung mga babae, nagkakaproblema sa identity niya minsan, no? Kasi gagayahin niya yung actions, pananalita ng mga babae, ayun, magkakaproblema sa identity niya. Kaya stricto, Leviticus Kapitulo 18, walang pakialaman dun sa mga subsystem na ito. Another boundary is for the parents not to abuse their children. Boundary yon, mga magulang, at mga anak nila yon, hindi na dapat na aabusuhin yon. Maaring sa pananalita, verbally, lalo na sa physically, pananakit yan, o sexually. No? Hindi dapat na ginagawa ng mga magulang yan sa mga anak. May boundary po yan. At ganoon din ang mga anak, boundary nila ay manatili silang mga anak at igalang nila ang kanilang mga magulang. Hindi pwede nilang hindi respetuhin ang mga magulang. So, kapag binalita dyan, kapag nawala yan, nagkakaproblema ang family. At mayroon tinatawag na developmental task. The term nuclear family refers to the husband and the wife and the children. Nucleus, baga, no? Saan ba yan? Sa science ba yan? Nuclear family, binubuo ito ng mga magulang at mga anak. Pero mayroong extended family. Kasama na doon yung mga lolo, lola, mga tiyuhin, tiyahin, mga pinsan, pamangkin, at ano pa. No? So, the nuclear family has developmental tasks to be performed at a certain age level. Mga kapatid, yun ang tungkol sa pamilya natin.
Now, looking at the Israelites, katulad ng pinag-utos ng Diyos sa kautusan ni Moises, ang mga magulang dapat na magturo sa kanilang mga anak. Tuturo nila ang kautusan ng Diyos sa kanilang mga anak. At kinailangan nila ito upang makarating sila sa pangakong lupa. Deuteronomy 6:5-7, sa lahat ng pagkakataon sabi ay turo sa kanila ang kautusan ng Diyos. At ganun din naman ang sinasabi ng bagong tipan. Parents are to give and receive respect from their offspring, and they are to help the children keep their love and respect for them alive. So, napakalaga ang pamilya, no, bilang isang factor sa pag-uugali natin. No? At una, naapektuhan niya yung ating isip. Kasi nga, kung ano yung ating iniisip, ay ganun ang ating inuugali. At ang pamilyang ito nakakatulong sa pagbuo ng tamang kaisipan ng isang individual. Mga kapatid, ito ang ating aral ngayong gabi at pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon.